Mabigat-bigat ang paghahanda para sa pagbubukas ng klase, mahigit 300 pribadong kolehiyo at universidad ang nagtaas po kasi ng matrikula at iba pang bayarin. Kailangan pa yung aprubahan ng Commission on Higher Education pero ngayon pa lang may mga umaalma na sa nakaambang dagdag singil. Saksi si Cesar Apolinario. Sa pagbabudget pa lang ng gastusin para sa libro, uniform at iba pang gamit pang eskwela, hirap na ang maraming magulang tulad ni Mang Boying. Lalo na raw sa matrikula ng third-year college na anak na ngayon pa lang nasa 45,000 pesos na kada semestre. Wala magagawa, wala namang pagka sinabi nilang tataas. Ganun talaga, tataas, wala ka nang magagawa. Paano na lang kaya kung kasama ang paaralan ng anak niya sa mahigit 353 private universities and colleges na nag-abisong magtataas ang matrikula at iba pang bayarin ngayong taon? Halos pareho yan sa bilang ng mga nag-tuition hike noong isang taon. Sa May 15, ilalabas ang listahan ng mga eskwelahang may tuition hike at halaga ng taas singil matapos ang pag-aaral ng CHED. 333 sa mga ito ang nais magtaas ang bayarin sa lahat ng antas. Habang ang natitirang 20 private colleges and universities sa incoming freshmen at new students lang magtataas. Halos lahat ng mga nagpetisyong eskwelahan, tuition at iba pang bayarin ang nais itaas. 18 lang ang humiling na itataas ang tuition lang, habang 30 naman ang nag-abisong magtataas lang sa ibang singilin. Pinakamarami sa mga nagpetisyon ng taas matrikula at singilin ay nasa National Capital Region. Pero sa Eastern Visayas na sinapul ng Super Typhoon Yolanda, walang nagpetisyong magtataas ang bayarin. Gayunman, sa katabing Central Visayas na naapektuhan din ng bagyong Yolanda, ilang pribadong kolehiyo at universidad ang humiling ng 5 to 7% hike sa tuition at iba pang singilin. Pero meron ding mga di raw magtataas ng tuition sa rehiyon. The schools really understand the problem like the Yolanda and the 7.2 magnitude. Increasean pag yun nila. So, kinsan na yung ka-eskwela, wala na. Kinundi na naman ang grupong anak bayan ng abisong tuition hike ng mga eskwelahan. Maraming magda-drop out pagka nagtaas pa ang matrikula. Hindi na kaya ng mga magulang na magbayad pa ng mas mahal na matrikula. Kung matutuloy ang taas sa matrikula at bayarin, batay sa panuntunan ng CHED, dapat ilaan ang 70% nito sa sahod at benepisyo ng mga guro at non-teaching personnel ng eskwelahan. 20% naman para sa pasilidad at 10% sa tubo ng mga mamumuhunan sa eskwelahan o kaya'y sa iba pang gastusin. Sa mga public elementary at high school naman, mga guro mismo ang problemado dahil sa kapos pa rin daw nilang sweldo. Edukasyon! Edukasyon! Karapatan ng mamamayan! Kaya ang mga public school teacher na ito nagprotesta sa labas ng Malacanang para ipanawagan ang aumento sa sahod. Kinundi na rin ng mga miyembro ng Alliance of Concerned Teachers ang sinabi ni Pangulong Aquino na di raw kakayanin ng pondo ng gobyerno ang dagdag sahod para sa mga guro ngayong taon. Cesar Apolinario ang inyong saksi.